Hello guys, welcome back po ulit sa ating YouTube channel. So for today's video po ay i-review ko po ang game namin ni Jared Addison ay ang champion ng ah, Rapid Chess Tournament sa Barangay Santa Ana. Okay, so nilaro namin ay 10 minutes Rapid Chess. So 10 minutes no kasi galing pa ako dito sa tournament kasi sa Blitz game 3 minutes. So 2 oras 'yun. Pero hindi ko na tinapos, 1 oras lang ang tinapos ko na oras kasi ang sakit na ng mata ko. So kaya ganun, um, nag nag-quit na lang ako sa tournament. Pero online tournament 'yun. So okay lang naman. And since naghahanap si Jared ng kalaban, so naglaro kami. Okay, so black po ako dito. So review na po natin. So may computer evaluation dito sa left side. Okay, so si Jared opening niya ay A4 at dito naman ay uh, balak ko sanang magkaroon defense pero uh, palagi ko na kasing nilalaro yun. So para kasing naglaro na kasi kami ni Jared noong sa school. So Karokan defense yung ginamit ko, parang nagtabla lang kami. So ngayon naman gusto ko French defense para medyo maipilit ko sa panalo. Okay. So knight to C3. I mean knight to ayun na nga C3 and yun. So standard opening sa French defense D5. Okay, so iniwasan ni Jared yung exchange. Hindi niya tinex yung pawn ko sa D5. So nag-advance siya. Okay. So ito B6. Okay, nilagyan ng inaccuracy ng computer. So bala ko sana dito pumunta. Okay. Yun. So he played D4. So para supportahan yung pawn niya na sa E5. Okay, so I played C5. Okay. Knight pawn to C5. Yung kanina no, knight to F3 pala to. Okay, knight to F3 pala yung move ni Jared kanina. Hindi pala knight to C3. Knight to F3. Okay, to C5 para gibain yung strong center niya. So excellent move yung nilagay ng computer. At nag bishop B5 check. So yan, block ko siya ng bishop ko and he takes and queen takes D7. Ayan, nag-develop siya knight to C3 and depensa lang ako ng H6 para maiwasan yung talon ng knight or ng bishop dito. Okay, next. So nag-castling siya. Okay, so sa move 8 ata nag-castling na si Jared. So sinafety niya talaga yung king niya. So which is good kasi sa mga nakaraang game namin ni Jared ay palaging nauuna ako mag-castling at nasa sentro pa yung king niya. So medyo nahihirapan siya kapag hindi siya nakakastling kasi pinipressure ko talaga yung king niya. So this time parang natuto na siya
So castling na agad. So good move yung ginawa niya. Okay, so nag knight to e7 ako para supportahan tong pawn na to. And intending to play knight to f5 mamaya. Okay, so if Jared played rook to e1, okay, yun na nga. Tuwalon ako sa f5. So, move niya ay queen to d3. So, para saan yan? Okay, siguro dito para mag-exchange queen or uh, pwede namang para i-develop lang yung queen niya para mag-connect yung paglabas ng bishop mamaya i-connect niya yung rooks niya. Okay, so nag-iisip ako dito parang gusto niya mag queen to queen. So since hindi ko gusto ng draw, so nag e6 ako just in case mag queen to queen. So ayaw ko ng draw dito guys, gusto ko ng labanan talaga. Okay, so he played knight c3 to e2 to knight e2. So para saan ba yung move na yan? Siguro para sa extra support sa pawn niya sa d4. Okay, so I develop again as c6 para i-pressure tong pawn na to. And he played, okay, mistake. Okay, so mistake tong move na to. Bishop to f4. So para saan ba yan? Siguro para supportahan to. Pero sabi ng computer, mistake po ang move na yan. Okay, so yun na nga. So ito ay I played c4. Okay, minarkahan ng X ng computer. Ibig sabihin miss. Okay, so you miss an opportunity to win a pawn. So dapat capture pala. Okay, so ang idea ko kasi ay atakihin yung queen niya para makaalis siya dyan. Okay, with tempo pa sa pawn ko. Okay, next is, okay, so queen back to d2 and dinevelop ko yung bishop ko sa e7 para ready to castling na. Kasi napakatagal, move 14 na kasi at hindi pa ako nakakastling. So delikado yung king ko. Okay, so he played pawn to c3. So para extra support lang sa pawn niya sa d4. Okay, so sa sitwasyon namin ngayon, parang ako ang umaatake. So si Jared yung dumidepensa. Kasi yun na nga, ang gusto ko ay labanan talaga. Ayaw ko ng draw. Kasi gusto ko lang ng may manalo, may matalo talaga. Boring kasi yung draw na labanan. Kaya pinili ko ang posisyon na to. Okay, so nag-castling ako. And he played knight to g3. So, para atakihin yung knight ko. Para masira yung pawn structure. And then, andito yung queen at bishop niya. Mamaya, pwede siya umatake dito sa king side ko. Kaya, inunahan ko na queen takes g3. Okay, so it takes back sa bishop. And I played queen to d8. Okay, so para saan ba? Para supportahan to. Or kung tumalon siya dyan, may extra support na. Okay, next. Okay, Jared played rook to e2. So ang idea niya is to battery. Okay, so I played pawn to b5. Okay, so attack
So pasulong talaga yung galaw ko dito. And he played B4. So minarkahan ulit ng computer na mistake. Okay. So bakit kaya mistake? This ignores an opportunity to increase a bishop's scope by moving it to a better square. Okay, so bishop scoop. Okay, so parang sabi ng computer, gusto niya na i-develop niya ang bishop niya, hindi yung pawn. Okay, next is, yun na nga, I played e5. Minarkahan ng great move ng computer. So, ibig sabihin, next to brilliant move to ang great move na to. Okay? So, there was only one good move and you found it. Okay? So, gusto ko kasing ma-break to dito para umataaki ako sa queen side niya. Kasi gusto kong manalo. Ayan. So, pawn takes e5. And I take back with a knight. Pero minarkahan ng mistake. Gusto siguro ng computer na queen yung i-capture ko. Pero knight yung pinili ko. And I played rook to e1. So, si Jahis parang nagpabalik-balik siya, no? From e1 to e2. Ngayon naman, bumalik siya sa e1. So, parang gusto niya pumunta dito. Okay, kasi nabuksan na kasi. Okay? So, parang napipwersa ko si Jared na mag-iba ng plano. Dahil, attacking mode kasi ako dito, guys. Okay, next. So, yun na nga. I played rook to b8 para supportahan tong pawn na to. And, yun. We played to rook to b1 para atakihin to. So, I played knight to c6. So, ang idea ko ay ilipat ko yung knight ko dito para extra support sa pawn. Okay, so Jared played h3. So, parang waiting move lang dito si Jared. Tinitignan niya kung ano yung mga moves ko. Okay, so pinush ko muna yung pawn ko sa b4. So, just in case i-takes niya, at least defended 3 times na to. So, may tempo pa sa queen niya. Okay, so Jared played rook to b2, intending to battery. Okay, next is I capture the pawn on c3. I takes back with the queen. And I take the rook. Okay, so palit-palit na. Yan, takes back with the queen. And yun, so nakipag queen to queen ako. So, although gusto kong manalo pero wala na kasi ako makita na good move dito, guys, kundi ang makipag-exchange na ng queen. Sarado kasi yung gitna. Tinanggap naman ni Jared. Okay, takes back with the rook. And dahil dyan, na-control ko yung B file. So, pwede na akong pumunta dito sa 7th rank. Okay, so Jared played. Yun na nga. Para pumunta dito. He played bishop to f4. Okay, yun. Pumunta ako sa 7th rank. Okay, yun. Inatake niya yung rook ko. And, iniwas ko. And, minarkahan ng computer na mistake. Okay. Okay, so nag e4 si Jared. So gusto niya mag-promote ng queen.
Okay, so pero minarkahan ng computer na miss. Okay, so miss daw yan. Okay, nag-bishop b4 ako. So gusto kong pumunta dito para atakihin tong pawn na to. Okay, so he played king to h2. Prophylactic move lang. Kaya dahil dun ay napabayaan niya yung depensa niya sa pawn sa f2. So kaya kinain ko. Okay, nakipag bishop to bishop siya at iniwas ko para atakihin tong pawn na to. Okay, so rook to c1 and pinagpatuloy ko, kinapture ko yung pawn dito. So kung makikita nyo guys, ang evaluation ng computer ay pabor sa akin. Minus 3.27 kay Jared. So although material is equal, pero 1, 2, 3, 4, apat lang yung pawn ni Jared, while sa akin ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Lamang ako ng dalawang pawn at yung pawn pa niya ay hindi connected. So may 3 pawn island siya. So kaya ang evaluation ng computer ay pabor sa akin. Kasi yung moves ko kasi, aside from lamang ako sa pawn, paatake kasi yung move ko. While si Jared ay medyo passive yung moves niya. Parang inaabangan niya lang yung mga tirada ko. Okay, so Jared played knight takes bishop sa d4, and I think knight takes d4 at bishop to c5. So ang idea ay kung gagalaw yung knight ko ay makakapture yung rook ko. Okay, so matagal ako nag-isip dito guys. Kung mag-move kasi ako dito, kung i-capture niya, capture dito, para kasing close to equal kasi, kahit lamang ako sa pawn, may pawn kasi siya dito na intending to promote. Okay, so mahirap pa din kasi kailangan kong depensahan tong pawn na to. Although may connected pawns ako, pero mahirap kasi dito yung king, yung rook niya, pwede niya lapitan mamaya. So para kasing drawish din siya. Okay, so matagal ako nag-isip at inisip ko dito guys ay for me isa kaya ito kasi yung ano bang tawag dun, isa to sa deciding factor ng laro. So inisip ko talaga kapag gawin ko to, okay, parang mapupunta sa tabla kasi yun na nga, may pass pawn na siya dito guys, while sa akin ipopromote ko pa, and then may rook siya dito na nakaabang at may king siya na tutulong mamaya dito. Okay, so yun yung inisip ko, kaya halos maubos yung oras ko. So nag-isip talaga ako dito guys. So kaya ang pinili ko ay yun, rook to a2 para atakihin to. So sinacrifice ko yung knight ko dito guys. So ang plano ko kasi ay para i-promote to, i-progress tong dalawang pawn na to dito. Okay? At para hindi na ako mag-worry sa pass pawn niya. So yan yung naisip ko. Pero minarkahan ng computer na blunder. Blunder pala. So bumalik yung evaluation sa
equal. Yun. So, blunder pala yun, guys. Okay. So, hindi ko kasi kalkulado. Baka kasi, yun, mas short ako, guys, dito. Mas short ako sa paghabol sa punya. Yan. Baka hindi ko kasi maabutan. Kapag dinipinsahan ko lang yung knight. So, nag-take ako ng risk. Kaya yun yung ginawa ko. So, bishop takes knight. Okay. Rook takes pawn. Okay. So, he played rook to c3. Para siguro hindi makaprogress yung pawn. Okay. So, yun na nga. Igagapang ko yung king ko. Ito yung plano ko. Igagapang ko dito. Dito hanggang sa ma-promote. Mahirap kasi ito, guys. Mahirap mag-promote kasi may bishop, may rook, at saka may king pa. So, parang madidipinsahan niya. So, yun yung hindi ko na kalkulado. May bishop pala, guys. So, yun na nga. So, ipagpatuloy natin. Okay. So, i-move rook to c2. Yan, gumapang na yung king ko. Bishop to c5. Okay, king to d7. Okay, rook to b2. Okay, you miss an opportunity to win a bishop. Yun na naman, miss na naman. So, gusto siguro ng computer na i-push ko yung pawn. Para pag dinipinsahan niya, dito ako pumunta sa rook. Para madipinsahan at the same time, makakain yung bishop niya. Okay, so miss na naman, guys. Na-miss natin yung opportunity na makuha yung bishop niya. Okay, so he moved to bishop f8. So para atakin tong pawn na to. Okay, yan. So kaya nag-progress na ako ng pawn. Yun, na-i-block niya para hindi maka-progress. Kaya dinipinsahan ko kasi walang depensa kasi, guys. So dinipinsahan ko ng pawn to d4. Okay, yun. So mas lalo pang bumaba yung evaluation bar kay Jared. So king to g2. G1. Okay. So yun, ginapang ko na yung king. Okay, bishop takes g7. Yun, ginapang ko talaga. King c4. Okay. So hindi niya kinapture. Markahan ng computer. King f2 ay miss. So gusto ng computer na kainin tong pawn na to. So nag-alala kasi si Jared na ma-progress na yung pawn ko. Kaya yan yung move niya. Okay, yan. Pinag-progress ko na talaga. Okay, rook to c1. Yun. Nilapit ko na talaga yung king. At yun na nga. So, hindi ako makaprogress. Kasi may bishop dito, guys, na nagbabantay. Tapos, kung i-promote ko yan, rook to d1 lang. Okay? So, yun. Nag-check ako. Yun. So, nakalapit pa yung king niya. Okay? So, yan. Dito. Yan. Para ma-promote niya. Para ma-promote na. At dinipensahan niya ng rook to d1. Yan. Ayan. So, you ignored an opportunity to win a rook. So, minarkahan ng computer na inaccuracy. So, paano pala? Ano pala sana yung ginalaw ko?
Siguro gusto ng computer guys ay ito. Kung yan, okay. So, rook takes. Okay, yun na nga. So, sana ito pala yung ginalaw ko. Kasi pag takes niya, mag-promote ako ng queen. At kahit makapture niya yung rook ko, ay promote ay pawn to c2 tapos takes and then promote. Hindi pala niya makakain guys kasi may check dito. Pero pwede na ding madiminsahan guys kung iiwas niya lang yung king dito. Discovered sa bishop. Hindi pala kasi na-block ng rook niya. So sana ito pala yung ginawa ko para nanalo ako sa laban. Pero king yung ginalaw ko kaya mali. Okay, yun na nga. So, nagkaroon ng discover sa bishop. Okay, king to e2 is best. Kaya bumalik na naman ako. So, maling-mali talaga guys, no? Maling-mali talaga yung ginawa ko. Ayun, nag-blunder si Jared. So, this permits the opponent to eventually win a rook. So, blunder yung move na yan guys. Kasi, pwede ko kasing i-move yung pawn dito. Okay? So, nag-blunder siya. Yun na nga. So, minarkahan ng computer na great move. Okay? So, this is the way to win a rook. Okay? So, yun na nga. Bumaba naman yung evaluation bar sa negative 5.41. So, losing si Jared dito, no? Okay? So, king takes pawn. Tsaka rook takes. Okay? So, yun. So, ang natira ay rook, isang rook, dalawang pawn, at saka isang king bishop at tatlong pawn sa kanya. And may capture pa ako dito. Okay, so sa akin may connected pawn ako. Sa kanya, kung ma-capture ko to, wala na siyang connected pawn. Pero, sad to say, hindi ko na i-capture. Kasi, yung oras ko guys, 2 seconds na lang. So, hindi ko na napansin yan. Hindi ko nakita. Okay, so di ko siya nakita. So, nag-check muna ako. Yan. Then, halos wala ng oras guys. And then, yun. So, natalo ako on time. Okay, so na-miss ko yung capture dito guys. Yan. At 2 seconds. Pero parang malabo na yan. Mapa-flag down talaga ako. 2 seconds na lang kasi. So, parang ang move mo yan ay parang hindi ka na nag-iisip. So, intuition na lang talaga. 2 seconds na lang kasi. So, si Jared naman 20 seconds. Pero, mas mababa talaga yung 2 seconds na lang. Okay? So, kung na-text ko sana to at saka yung medyo mataas yung oras ko, nakita ko sana to. Okay? So, yun talaga kapag time pressure, most probably magba-blunder ka talaga. So, hindi mo yung makikita yung mga capture. So, sayang guys, no? Kasi yung king ni Jared kasi, kapag na-capture ko to, yung king niya kasi ay hindi na siya makaka-participate. Hindi na yan makakagalaw guys. So, na-controlled na kasi ng rook ko na ang second rank. So, pag ma-capture ko yan, at yung king niya ay hindi na makagalaw. So, hindi na kasi siya makagalaw sa second rank kasi may rook dyan. Then, king, i-move ko yung king, dyan, dyan, dyan,
para atakihin tong pawn na to. Para ma-progress ko yung mga pawn ko. Okay, so that's it. So, napakaganda ta. So, uh, to be honest guys, na-challenge talaga ako na uh, nasiyahan talaga ako sa laro namin ni Jared kasi labanan talaga. So, hindi yung boring na uh, draw. So, pinilit ko talaga na maging exciting ang laban at labanan talaga. Kaya yun, naibigay naman ni Jared yung hinahanap ko. So, sad to say lang na flag down ako. Okay, so nice game, Jared. Nice game. So, nag-improve na talaga si Jared, no? Yun na nga, hindi naman mag-champion yan kung hindi talaga magaling. Okay, so mas lalo pa talagang gumaling si Jared. Okay, so that's it guys. So, I hope may natutunan kayo sa ating chess review. Bye-bye!